Okay, magandang gabi na ba? Umaga na pala kasi 12:10 ng oras dito sa Inare Center sa Antipolo habang dinirecord natin to. So, tapos na po ang game number 2 ng PBA Season 50 Philippine Cup Finals kung saan nanalo ang San Miguel Beermen over TNT sa score na 111-92. Jonas Cerato po at solo muna tayo. Si Carlo wala. Si Carlo ng Sports Beat. So, mag-isa lang muna tayo. So, bumawi ang San Miguel Beermen from their Game 1 defeat. At nangingibabaw dito yung production ni Don Trollano na may 22 points on 6 of 8 shooting. Alam naman natin si Don Trollano, game number 1, talagang maalat. 1 of 7 shooting, 4 points. At bino pa siya ng mga pansang TNT dahil nga dun sa sinabi niyang prediction na isisweep nila ang serye. Ngayon, mas magandang pinakita ni Don Trollano at pinakita na naman niya na pag magandang nilalaro niya, mas malaki ang chance ng San Miguel Beermen na manalo. At ngayon, 1-1 na ang serye. Again, led by Don Trollano with 22 points. Hindi lang naman si Don Trollano ang nagpakita dito. Dahil na rin, si Coach Leo Ostayan, nilagay niya sa starting lineup si Wami Chongson. Wami Chongson, bihira siyang gamitin for this conference, sa playoffs. But alam natin si Wami Chongson, nung panahon niya sa Terra Firma, kaya niyang mag-produce, kaya niyang magdala ng team. In the first half, he had 9 points. At malaking bagay yun para mabigay niya o maitulong niya sa malaking kalamangan ng San Miguel. They led 57-33 kung tama yung ating math. Talagang big first half for San Miguel. Unlike in game 1 na ang almost or more than 50% ng production nila ay galing sa mga big men, Junmar, Motaw Tua, and si Rondy Brondial. Malaking pinakita ng mga backcourt players ng San Miguel. Again, led by Trollano, 22, Johnson, 9. At kahit si Marshall Lassiter, nag-produce din, 12 points on 3 of 6 shooting. Jericho Cruz, 12 points, 4 rebounds, 4 assists. Si Jericho, before the game, siyempre, kumalat naman sa social media na yun nga, nag-dirty finger si Jericho Cruz, directed at the TNT bench. Sabi ni Commissioner Willie Marshall, pipinaan niya si Jericho Cruz. Di pa sinabi ni Com kung magkano, but yun nga, mape-penalty si Jericho Cruz. But other than that, nag-respond si Jericho with 12 points and 4 rebounds, 4 assists. Talagang yung laro niya kanina, parang yung laro niya nung last July, nung nag-finals MVP siya against the same team, Token Tex or TNT. CJ Perez 13 points, yun nga lang, foul trouble siya. Eventually, na-foul out siya. At yun, big win for San Miguel, tablang serye. Again, they led by 24 points. Si TNT nagpaparamdam nung second half, nababala sa 10, twice sa second half, led by Ray ng Batak na may 17 points. Pero yun nga, naubusan ng TNT dito at nung dulo ng laro, medyo nagkakainitan na. Actually, tumagal din yung laro dahil sa mga foul, sa mga physicality. There was a time nung second half nga na si Octana natawagan ng technical dahil pakatapos siya ma-foul ni Chris Ross, nag-second motion siya. Marami nagtatanong bakit kasi pangalawang technical yon ni Calvin Octana. Bakit hindi na-eject si Calvin Octana? Actually, ang PBA, last season pa lang, may rule na sila na 3 na ang technical fouls bago ma-eject ang player. Kasi parang nag-put ng premium ang PBA na bakit matoturn out yung player kung sabihin natin may technical siya na hindi naman mabigat. Like, let's say, hindi siya nag-report sa table official para magpasab. Mga ganun bang maliliit na technical. So, last season pa lang, rule na yan ng PBA. So, marami nagtataka bakit na dalawang technical si Calvin Octana pero hindi siya na thrown out sa game kanina.
Speaking of Calvin Optana, 11 points, 3 of 8 shooting. Ngayon naman baliktad nangyari dahil nung game 1 TNT led by after first quarter 29-20, then lumobo sa 19 nung second quarter. This time San Miguel 30-18 after the first quarter, lumaki din sa second quarter. So baliktaran ang nangyari at through 2 games dito sa championship series parang yun yung naging storya. Sino bang team ang magiging magandang start. So abangan natin yan sa game 3 kung paano ang magiging complexion, paano ang adjustments ng both teams. Checking dito yun sa stats, Motau Tua 14 points for San Miguel, at Rodney Bronjel 6 points, 12 rebounds, at may time na, kaso na-injured siya dahil natapakan niya yung paa ni Poy Eram habang dun sa rebound play. At hindi na siya nakabalik nung ano na yun. And talagang nung dulo ng laro, nagkaroon ng mga konting kulay at merong, yun nga, nagkasagutan si Kevin Ferrer and Chris Ross. Meron din yata Jericho and Gio Lalon. So medyo nagkakainitan ng laro, but ika nga ni Jericho Cruz after game 2 talagang pag finals wala mo nang kaibigan, business muna rito. Lahat kailangan maging competitive dahil championship na ang pinaglalabanan dito. So after 2 games dito sa Inares Center, lilipat tayo sa Mall of Asia Arena for game number 3 on Sunday. 7:30 pa din ang tip-off. At inaasahan natin na mas mainit pa ang magiging labanan sa pagitan ng San Miguel Beermen at TNT Tropang 5G. Tabla ng serye, 1-1. At abangan natin ang susunod na kabanata dito sa Championship Series for the All-Filipino Conference. So yan lamang po, maikli lang dahil solo lang tayo dito, wala si Carlo. Hopefully sa Sunday kasama natin siya, and kung may scribe stand siya tatawid din tayo sa channel ni Carlo Sacamos sa Sports Beat. But for now, salamat po sa mga nanonood, sa mga regular viewers. At kung may gusto kayong comment, magsulat lang kayo sa comment section. Salamat po sa mga nagko-comment, kahit po whether it's good or bad. Maraming salamat po at pinapanood nyo to. Kahit ayaw nyo, kahit gusto nyo, malaking bagay pa rin yun sa ating YouTube channel. So ngayon papahinga muna tayo konti, at pero Sunday balik ulit tayo to cover the PBA Philippine Cup Finals. So thank you po and see you around.